Ang pambungad na eksena ay nagsisimula sa isang corporate middle manager na nagngangalang Joe na nagising sa loob ng isang parang kulungan na istruktura. Wala siyang ideya kung nasaan siya at paano siya nakarating doon. Bumangon siya at hinanap ang kanyang telepono sa kanyang mga bulsa, ngunit nawawala ito. Luminga-linga siya sa paligid upang makita ang matatayog na pader, isang pintong mabibigat na metal na nakalock, at isang malaking gilingan ng bato sa gitna. Naguguluhan, nagsimulang sumigaw si Joe para humingi ng tulong, na nag-udyok sa isang kapitbahay na cellmate na hilingin sa kanya na tumahimik. Lumapit si Joe sa isang maliit na air vent at hiniling sa lalaki na tulungan siyang maunawaan kung ano ang nangyayari. Sinabi sa kanya ng huli na si Joe ay na 12 at sa loob ng ilang araw ay mararamdaman niya ang labis na depresyon dahil sa mga side effect. Iminumungkahi din niya na magpahinga si Joe dahil magiging isang mahabang araw para sa kanya ang bukas. Habang sinusubukan ni Joe na ibalot ang kanyang ulo sa bagong katotohanang ito, isa sa mga gwardiya ang naghulog ng ilang pangunahing pagkain at isang bote ng tubig sa isang puwang ng pinto. Nang makita ito, agad na sumugod si Joe dito at nakiusap sa guard na palayain siya. Ipinaliwanag na may buntis siyang asawang alagaan. Gayunpaman, binaliwala ng guwardiya ang kanyang mga pakiusap at biglang isinara ang slot na nasaktan ang kamay ni Joe. Pagkatapos nito, lumakad pabalik si Joe, binalutan ang kanyang kamay ng kanyang tali, at pinagpatuloy ang pagkain ng ibinigay na pagkain. Sa paglaon ng gabi, may lumilitaw na liwanag sa dingding, at isang boses ng AI ang sumalubong kay Joe sa isang bagay na tinutukoy bilang Advanced Career Training. Ganap na nalilito sa kasalukuyang sitwasyon, muling bumaling si Joe sa kanyang kalapit na cellmate para sa higit pang impormasyon. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag ng lalaki na ang parang kulungan na ito ay bahagi ng Mallard, ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Joe. Ayon sa lalaki, maraming empleyado, tulad ni Joe, ang napunta sa lugar na ito dahil sa kanilang hindi magandang pagganap sa trabaho. Maagang umaga, nakatanggap si Joe ng isa pang pag-ikot ng pagkain, kasama ang mga tagubilin mula sa guard na magtapon ng basura sa butas sa banyo. Makalipas ang ilang sandali, nakagawa si Joe ng isang nakagugulat na pagtuklas nang may mapansin siyang nakabaon sa lupa, isang bungo ng tao. Na alarma, nagmadali siyang pumunta sa vent at nagtanong tungkol sa anumang pagkamatay na nangyayari sa lugar na ito. Pagkatapos, kinumpirma ng cellmate na maraming empleyado ang namatay habang nagtatrabaho rito. Nagtataka si Joe kung paano maaaring gumana ang anumang kumpanya sa ganoong paraan. Bilang tugon, ipinaliwanag ng lalaki na lahat sila ay pumirma ng isang kontrata bago sumali sa Mallard, kung saan kusang loob silang sumang-ayon para sa lahat ng ito. Hindi sila kailanman nagsabi ng kahit ano, dahil walang sino man ang may oras na basahin ang lahat ng mga itinatadhana na binanggit sa kontrata. Pagkaraan ng ilang sandali, ang boses ng AI ay tumugon kay Joe, nagbibigay ng briefing sa kanya tungkol sa kanyang bagong trabaho. Sinasabi ng boses na si Joe ay magtatrabaho mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, at ang kanyang trabaho ay nagsasangkot ng pagtulak sa stone mill. Bawat revolusyon ay makakakuha siya ng isang puntos. Dapat siyang makamit ang pang-araw-araw na kota na 50 revolusyon, kung hindi siya ay mapaparusahan. Higit pa rito, ang empleyadong may pinakamababang punto ay wawakasan, hindi alintana kung maabot nila ang kanilang kota. Si Joe ay desperadong nagsusumamo sa boses ng AI na hayaan siyang umuwi. Ngunit sinabi sa kanya ng kasama sa selda na ito ay walang silbi dahil papanatilihin sila ng kumpanya hanggat kailangan nila. Nang walang alternatibo, sinimula ni Joe ang kanyang masipag na trabaho. Hindi madaling i-secure ang mga revolusyon dahil nangangailangan ito ng maraming lakas. Gayunpaman, inialay ni Joe ang kanyang buong pagsisikap at nagagawang makamit ang 100 revolusyon sa pagtatapos ng araw. Sa pagod, natutulog siya, nagising lamang sa paghihinagpis ng isang kapwa empleyado na papatayin. Kinaumagahan, nag-aalmusal si Joe habang nakikipag-usap sa kalapit na cellmate. Nagtataka siya kung ano ang punto ng kwota dahil winakasan ang mga empleyado kahit na maabot nila ang kanilang target. Sumagot ang kapitbahay na hindi sapat na mabuti para kay Mallard. Habang nag-uusap sila, nalaman ng kapitbahay na gumawa ng 100 revolusyon si Joe kahapon at pinapayuhan niya itong huwag masyadong ipilit ang sarili o kung hindi ay aasahan pa ni Mallard. Gayunpaman, naniniwala si Joe na ang pagsusumikap ay ang kanyang tiket sa kalayaan at pagbabalik sa kanyang buntis na asawa. Nang maglaon, habang nagtatrabaho, naalala ni Joe ang araw na ipinakita niya sa kanyang asawang si Kate ang kanilang bagong bahay. Nag-aalala siya dahil ito ay isang mamahaling lugar na ibinigay sa kanya ng kanyang kumpanya. Ngunit kahit papaano ay inaliw siya nito. Kinabukasan, ipinaalala sa kanya ni Kate ang appointment ng doktor at hiniling sa kanya na magpahinga ng 1 araw. Ngunit nag-alinlangan si Joe
na naging sanhi ng kanyang pagkabalisa. Hindi siya nasisiyahan sa pag-una niya sa trabaho kaysa sa pamilya. Kapag nagring ang alarma, sumilip si Joe sa kasalukuyan at napagtanto na nakagawa na siya ng 150 revolution. Pagkatapos ng kanyang shift sa trabaho, ipinatawag ng isang gwardiya si Joe sa pinto at inutusan siyang maghubad ng kanyang sarili. Sa pag-aakalang malapit na siyang maalis, itinuro ni Joe ang kanyang nakamit na 150 revolution, ngunit hindi nakinig ang bantay. Bumukas ang pinto at inihatid si Joe sa isang madilim na lugar kung saan siya ay binuhusan ng tubig. Sa kanyang kaginhawahan, ang hindi inaasahang pagsubok na ito ay isang paliguan lamang. Lumipas ang mga araw at patuloy na nagsusumikap si Joe sa ilalim ng walang tigil na araw. Dahil sa napakainit na init, mas marami siyang nainom na tubig. Dahil dito, ay binuhusan niya ng laman ang kanyang bote. Desperado, tinangka niyang senyasan ang bantay para sa karagdagang tubig. Ngunit ipinaalam sa kanya ng kanyang kapitbahay na binibigyan lang nila sila ng sapat na pagkain at tubig upang mapanatili silang buhay. Ang kapitbahay ay nagbibigay din sa kanya ng ideya upang pawiin ang kanyang uhaw. Kailangan niyang umihi sa mga bote, salain ang mga ito gamit ang mga insole ng kanyang sapatos, at itago ito sa likod ng haligi bilang stock. Gayunpaman, naiinis si Joe at tumanggi na gawin ito. Patuloy siyang nagtatrabaho sa kabila ng kanyang pagod. Iniisip lang si Kate sa proseso. Ikinuwento niya kung paano siya nag-aalala tungkol sa mga bayarin sa medical at kung paano niya tiniyak sa kanya na magsisikap siya. Pagdating ng araw, aabutan siya ng pagkapagod, at ang boses ng AI ay nag-aalok ng pagbati para sa kanyang kahangahangang tagumpay na nagpapakitang nakamit niya ang 370 revolusyon. Habang nagpapahinga, nakita ni Joe ang pangalang Alex na nakaukit sa ilalim ng kahoy na hawakan at nagtanong tungkol dito sa kanyang kapitbahay. Ibinunyag ng huli na si Alex lang ang taong nakaalis sa lugar na ito. Sa sandaling iyon, ginagantimpalaan ni Mullard si Joe ng isang nakaukit na panulat para sa kanyang araw na trabaho. Gayunpaman, dahil wala itong silbi sa kanya, nagagalit siya at nag-outburst. Kinabukasan, habang nagsisimula ang trabaho, napansin ni Joe na ang kanyang pang-araw-araw na kwota ay nadagdagan sa 370 revolution. Sinasabi niya na hindi niya maabot ang target na ito, na ipinapakita ang kanyang mga nasugatang kamay bilang ebidensya. Gayunpaman, iginiit ng boses ng AI na mas may kakayahan ang mga tao kaysa sa inaakala nila. Kasunod nito, nagsimulang magtrabaho lamang si Joe upang matuklasan na hindi ito nagbibigay sa kanya ng punto sa kabila ng pagkumpleto ng isang revolusyon. Sa halip, makes mark ang kanyang orasan. Kapag tinanong, nilinaw ng kapitbahay na si Joe ay pinarusahan at dapat na ngayong makamit ang 2 revolusyon upang makakuha ng puntos na nangangahulugang ang kanyang bagong kwota ay 740. Dahil walang pagpipilian, sinimulan ni Joe ang kanyang paggawa. Itinutulak niya ang kanyang sarili sa mga limitasyon. Ngunit sa kalaunan ay dinaig siya ng pagod at sumuko siya. Sa pagtatapos ng araw, ipinapaalam sa kanya ng boses ng AI na hindi niya naabot ang kanyang kwota at naniniwala siya na maaaring kailangan niya ng bagong motibasyon. Pagkatapos, lumalabas ang profile ni Kate sa screen, at ang boses ng AI ay nagbabanta na dadalhin din siya sa lugar na ito. Ikinabigla nito si Joe, kaya nagmadali siyang nangako na matutugunan niya ang kanyang target bukas. Ang AI ay nag-aalok sa kanya ng pagkakataong patunayan ang kanyang pangako. Sa susunod na araw, tinakpan ni Joe ang hawakan ng gilingan gamit ang kanyang Amerikana upang mabawasan ang pilay sa kanyang kamay na nasugatan. Pagkatapos ay inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas para matiyak ang mga revolusyon. Sa isang punto, ang kanyang pagkahapo ay humahantong sa mga guni-guni, kung saan nakikita niya ang isang mapanuksong bersyon ng kanyang sarili na kinukutya ang kanyang pananampalataya sa Mullard. Gayunpaman, nagawa ni Joe na baliwalain ang mga abala na ito at nagpatuloy sa kanyang trabaho na naabot ang kwota ilang sandali bago umabot ang orasan ng 10. Sa wakas ay tinanggal na ang parusa sa kanyang record at natulog si Joe sa tabi ng gilingan. Sa madaling araw, ginigising siya ng boses ng AI na nagpapakita sa kanya ng maikling video ng kanyang asawa sa ospital kasama ang kanilang bagong panganak na anak. Dahil sa matinding emosyon, naiiyak si Joe na pagtantong naging ama na siya, ngunit wala na siya roon. Sa paglaon, lumapit siya sa air vent at humiling sa kapitbahay tungkol sa mga detalye kung paano nakaalis si Alex sa impyernong ito. Ang kapitbahay ay nag-aalangan sa una, ngunit nang marinig niya ang tungkol sa bagong silang nasanggol ni Joe,
Isinalaysay niya ito sa sarili niyang kwento ng buhay at nagdesisyong tulungan siya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Joe na tingnan ang lugar sa likod ng isang haligi kung saan hindi maabot ng CCTV camera. Kasunod ng kanyang tagubilin, sinusuri ni Joe ang pader para lang matuklasan ang isang pabilog na lugar. Napagtanto na ito ay isang mahinang lugar. Kinuha niya ang kanyang nakaukit na panulat at nagsimulang maghukay sa dingding. Lumipas ang mga araw at ginugugol ni Joe ang kanyang libreng oras sa paghukay ng butas sa dingding. Sa bandang huli, ginagawa niya itong sapat na malaki para sa kanya pag-crawl. Sa pakikipagsapalaran dito, napunta siya sa isang madilim na lugar. Luminga-linga si Joe sa paligid na umaasang makakahanap ng paraan. Ngunit napatunayang walang kabuluhan ang kanyang mga pagsisikap kapag nahanap siya ng gwardiya at nawalan ng kakayahan. Nang magkamalay si Joe, nalaman niyang napuno na muli ang butas. Bilang parusa, tinataas ang kanyang kwota sa 1,000 revolution habang pinuputol ng kapitbahay ang kanyang paa. Palibhasay walang magawa, humingi ng tawad si Joe sa kanyang kapitbahay. Ngunit ang huli ay nasa sobrang sakit na hindi na siya makakapagtrabaho. Nagtataka si Joe kung magagawa ba niya ang anumang bagay. Ngunit ibinunyag ng kapitbahay na ang buong lugar ay kinokontrol ng mga algorithm at hindi sila maaaring mga tuwiran sa AI. Ibinunyag din niya na siya ang gumawa ng algorithm gaya ng dati niyang pagtatrabaho sa IT department. Nang marinig ito, may napagtanto si Joe. Kung lahat sila ay hihinto sa pagtatrabaho at walang mga puntos, ito ay magiging isang pagkakatabla at ang algorithm ay hindi maaaring parusahan ang sinuman. Dahil sa ideyang ito, sinubukan ni Joe na bumuo ng unyon sa kanyang kapwa mga bilanggo at kumbinsihin silang huwag magtrabaho. Di nagtagal, magsisimula na ang oras ng trabaho. Ngunit walang sinuman ang gumagawa dahil lahat sila ay mukhang kinukumbinsi ni Joe. Ngunit kapag malapit nang matapos ang oras ng trabaho, iaanunsyo ng boses ng AI na ang mga empleyadong may 0 point ay wawakasan. Sa takot sa kamatayan, nagsimulang magtrabaho ang mga cellmate na nabigo sa plano ni Joe. Pagkatapos ay hinimok ng kapitbahay si Joe na paikutin ang gilingan at huwag mag-alala tungkol sa kanya. Dahil walang pagpipilian, sigurado si Joe ng isang revolusyon na nakakuha siya ng puntos bago matapos ang oras. Gayunpaman, napakasama ng loob ni Joe para sa kapitbahay na hindi nakagawa ng anumang puntos dahil sa pinsala. Nang gabing yon, ang kapitbahay, na nakakaalam na malapit na siyang mamatay, ay nagtapat siya. Sa katunayan, si Alex. Sinubukan niyang tumakas sa tunnel, ngunit nahuli siya ng gwardiya, katulad ni Joe, at inilagay sa isang hiwalay na selda. Pinili niyang huwag ibunyag ang impormasyong ito kay Joe. Umaasa na ang pangalawang tangkang pagtakas ay magiging iba. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, nagpaalam sila sa isa't isa. Habang nakahiga si Joe sa pagtulog, naabala siya sa mga paghihirap na sigaw ni Alex bago siya maalis. Kinabukasan, binigyan ng AI si Joe ng isa pang video na itinatampok ang kanyang asawa at ang kanilang anak na naglalakad na ngayon. Napagtanto ang oras na nawala sa kanya sa selda na ito, nagalit siya at nailabas ang kanyang galit sa kumpanya. Iniinsulto niya si Mullard sa pagkuha ng lahat sa kanya, sa kabila ng kanyang 10 taon ng tapat na serbisyo. Sa kasamaang palad, itinuturing ng AI na hindi katanggap-tanggap ang kanyang gawi at nag-uutos ng agarang pagpapatupad. Kasunod nito, pumasok ang isang grupo ng mga empleyado ng Mullard kasama ang gwardiya. Habang naghahanda ng isang nakamamatay na iniksyon, ang gwardiya ay nagbigay ng ilang masasakit na pananalita tungkol sa kanyang asawa at sa kanyang anak. Nagalit ito kay Joe na pagkatapos ay umatake sa kanya at nagsimulang suntukin siya ng brutal. Pagkatapos ay inanunsyo ng AI na nabigo ang gwardiya sa kanyang gawain at kung makumpleto ni Joe ang pagwawakas ng gwardiya, maapromote siya sa susunod na antas. Nang marinig ito, huminto si Joe at sumigaw na hindi siya isang halimaw. Sinasabi rin niya na hindi niya hahayaang gawin siyang halimaw ng kumpanya, kaya huminto siya. Sa sandaling yon, nagkamalay si Joe at nabigla siyang bumalik sa kanyang opisina. Lumalabas na advanced virtual simulation lang ito, na may mga empleyadong nakakonekta sa isang machine sa pamamagitan ng mga device na naka-head mount. Di nagtagal pagkatapos, isang HR personnel na may pagkakahawig sa gwardiya ay lumapit kay Joe at ibinunyag na bagamat naramdaman niyang lumipas na ang mga buwan, 1 oras na lang ang nakararaan. Nangangahulugan ito na ang anak ni Joe ay hindi pa ipinapanganak at lahat ay ganoon na. Ibinunyag pa ng lalaki na ang kawalan ng kakayahan ni Joe na makakuha ng isang promosyon ay hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan kundi dahil hindi siya sapat na hinamon na gumawa ng mas mahusay. Hinamon nila siya sa virtual world at ang kanyang performance ay napakahusay kaysa sa inaasahan nila. Bilang resulta, sa wakas ay nagpasya silang ipromote si Joe sa susunod na antas. Kasunod nito, ini-escort ng kinatawan ng HR si Joe sa kanyang bagong office cabin. Itinuro sa kanya ang kanyang mga bagong target at mga inaasahan sa pagiging produktibo. Pinapirma rin niya si Joe sa isang non-disclosure agreement
na nagsasaad na hindi siya maaaring magbahagi ng anumang mga detalye tungkol sa kanyang karanasan sa sinuman. Sa sandaling umalis ang lalaki, nakipag-ugnayan si Joe sa kanyang asawa, at nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang boses nito. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa kanya, at sa kanyang hindi pa isinisilang na anak bago ibinaba ang tawag. Nagtatapos ang pelikula sa pangako ni Joe na susunugin ang buong kumpanya ng Mallard. Kung nagustuhan nyo ang videong ito, please subscribe sa channel para sa iba pang mga video. Maraming salamat po.